Umaling-awngaw ang nakakabingging biyak ng bata sa bawat sulok ng malawak na mansyon ng mga Elazegui. Hindi ito ordinaryong iyak. Ito ay tunog ng kawalan ng pag-asa, ng matinding sakit na humahaplos sa bawat piraso ng mamahaling kagamitan, sa bawat tahimik na anino, at higit sa lahat, sa puso ni Donato Elazegui. Huminto ang humihingal na yaya sa harap ng kanyang opisina. Sir Donato, hindi ko na po kaya. Halos pabulong nitong sabi. Ang mga mata ay namumula at nanginginig. 14 na yaya na po ang umalis sa loob ng 10 buwan. Si Uno, siya po ay parang sinasaniban ng masamang espiritu. Tinitigan lang ni Donato ang babae. Walang ekspresyon sa kanyang mukha. Walang bahid ng emosyon sa mga mata niyang tinakpan ng ginto at pilak ng kanyang imperyo. CEO siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang tao na kayang bilhin ang halos lahat ng bagay. Ngunit sa harap ng sigaw ng kanyang 2 taong gulang na anak, si Uno, siya ay walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na kurot ng kabiguan at ang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa, si Elena, ay muling bumalik, kasabay ng pait ng mga pagkukulang niya. Sige, bayaran mo na lang sa accounting. Matigas niyang tugon, sapat para ipahiwatig na tapos na ang usapan. Lalong lumakas ang iyak ni Uno. Tila ba may radar ang bata sa tuwing may umalis na yaya. Sinisikip nito ang dibdib ni Donato. Hindi ba sapat ang lahat ng perang binubuhos niya? Ang mga pinakamahusay na pediatrician, child psychologist, at ngayon, ang sunod-sunod na yaya na sumusuko. Bakit hindi niya kayang ipamahagi ang katahimikan sa sarili niyang tahanan? Sa kanyang sariling anak? Dumating si Doña Metring, ang kanyang ina. Suot ang kanyang mamahaling bestida at isang ekspresyon ng pagkadismaya. Donato, hanggang kailan mo hahayaang maging carnival ang bahay na ito? Mahinahon, ngunit matalim nitong tanong. Hindi ka na natuto. Hindi ka na nag-iisip. Ina, ginagawa ko ang lahat, sagot ni Donato, sumasabay sa pagtaas ng kanyang boses sa iyak ni Uno. Ang lahat? Ang lahat ay pera mo, Donato. Hindi pagmamahal. Balik ni Doña Metring, ang mga mata ay nanunuot. Dapat ay humanap ka ng asawa, ng isang tunay na ina para kay Uno. Isang babaeng karapat-dapat sa apelidong Elazegui, hindi kung sino-sinong manggagaling sa kalsada. O kaya, isang yaya na may karanasan, hindi kung sino-sinong mukhang malabong makatagal. Napapikit si Donato. Ang bawat salita ng ina ay parang suntok sa sikmura. Laging ganoon. Lagi siyang kinukulong sa mga pamantayan at inaasahan ng pamilya. Mga bagay na pakiramdam niya ay hindi niya kailanman kayang abutin. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan sa kanyang ama at ngayon, maging sa kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos ang isa pang yaya na sumuko, umupo si Donato sa sofa. Hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay ginugulo ng mga alaala ni Elena. At ang tanong kung bakit siya iniwan nito. Bakit si Uno? Bakit sila? Kung sana lang ay nagkaroon siya ng mas maraming oras, kung sana lang ay mas pinili niya ang pamilya kaysa sa trabaho. Ang tunog ng iyak ni Uno ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pagkakasala. Habang gabi na at lalong lumalakas ang iyak ni Uno, narinig ni Donato ang kaluskos ng isang tao mula sa hagdanan. Ito si Lira Samonte, ang bagong temporaryong katulong na kinuha niya sa pamamagitan ng isang ahensya. Mukha itong pagod, ang kanyang buhok ay nakatali ng simpleng panyo at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Galing ito sa Bicol, isang probinsya sa Timog, at tanging ang pagsuporta sa pag-aaral ng kanyang kapatid ang nasa isip. Isa siyang simpleng babae at sa paningin ni Donato, isa lamang siya sa mga darating at aalis sa mansyon na ito. Tahimik si Lira habang nagpupunas ng sahig, tila hindi alintana
ang nakakabinging iyak. Ngunit may kung anong pilit na umaakit sa kanya patungo sa direksyon ng tunog. Bawat hagulgol ni Uno ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Pinagmamasdan ni Donato si Lira mula sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay nakakubli sa anino. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa kwarto ni Uno. Ang mga mata nito ay nakatingin sa saradong pinto. May nakasulat na malaking karatula doon. Bawal lapitan ang bata kung walang pahamak. Subalit, tila ba may puwersang nagtutulak sa kanya. Hindi siya pwedeng lumapit. Alam niya ang mga patakaran, pero ang iyak na yon, hindi niya kayang pakinggan ng walang ginagawa. Ngunit nagulat si Donato nang makitang dahan-dahang binuksan ni Lira ang pinto. Pumasok siya sa loob at sandali lang nawala ang iyak. Natulala si Donato. Ano ang ginawa ng babaeng yon? Sumunod siya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Pagkalipas ng ilang segundo, muling lumabas si Lira mula sa silid. Bitbit sa kanyang mga bisig ang natutulog na si Uno. Para kay Donato, ito ay parang isang panaginip. Ang kanyang anak, na 10 buwan nang umiiyak gabi-gabi, ay tahimik na nakahiga sa bisig ng isang estranghero. Ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana ay tila bumabalot sa kanilang dalawa. Lumilikha ng isang larawan ng kapayapaan na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Nagsimulang umawit si Lira ng isang malumanay na kundiman, isang awit na hindi pamilyar kay Donato, ngunit tila ito ay ang pinakamagandang melodiya na narinig niya kailanman. Napakagat si Donato sa kanyang labi. Isang emosyon na hindi niya maintindihan ang bumalot sa kanya. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang halo ng pagtataka at pag-asa. Sino ang babaeng ito? At ano ang ginawa niya sa kanyang anak? Nagulat si Lira nang makita si Donato. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Sir Donato, sorry po, hindi ko po sinasadya. Narinig ko po kasi. Hindi ko po nakayanan. Nakatitig lamang si Donato sa kanya. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Nagulat siya sa kanyang sarili. Hindi niya sinigawan si Lira. Hindi niya ito pinagalitan. Ang tanging narinig niya ay ang tahimik na paghinga ni Uno. Habang hawak ni Lira si Uno, unti-unting lumapit si Donato sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Lira. Sa halip na galit, may kung anong tanong sa mga mata nito. Hindi ito ang taong kilala niya. Hindi ito ang Donato Elazegui na naniniwala sa pera. Ito ay isang ama na desperado. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila ba may pinto na nagbukas sa pagitan ng kanilang dalawang magkaibang mundo. Ano ang susunod na mangyayari? At paano makakaapekto ang gabi na ito sa kanilang lahat? Hindi makatulog si Donato ng gabing iyon. Ang imahe ni Lira na karga si Uno na mahimbing na natutulog ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng halos 1 taon. Ang katahimikan sa bahay matapos ang nakakabingging yak ay nakakapanibago. Parang may isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang patay ang muling nabuhay. Kinaumagahan, maaga pa ay tinawag na niya si Lira sa kanyang opisina. Nakatayo ito sa harap niya. Ang mga kamay ay magkasalikop. Halatang kinakabahan. Simple ang suot nito, ngunit may kakaibang kinang ang mga mata. Lira, simula ni Donato. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Ano ang ginawa mo kay Uno kagabi? Nagulat si Lira. Sir Donato, pasensya na po talaga. Hindi ko po dapat nilapitan si Uno, pero narinig ko po ang yak niya. Naawa po ako. Yumuko ito, halatang iniiwasan ng kanyang titig. Hindi ko tinatanong kung bakit mo nilapitan. Sagot ni Donato. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang tanong ko, ano ang ginawa mo para mapatulog siya? Inangat ni Lira ang kanyang ulo. Kumanta lang po ako, sir. Isang lumang kundiman mula sa amin sa probinsya. Iyon po ang kinakanta sa amin ng lola ko
nung bata pa ako kapag umiiyak ako. Isang lumang kundiman. Iyon lang, habang siya, ang mayaman at makapangyarihang CEO, ay gumugol ng milyon-milyon sa mga eksperto at therapy, ang simple at lumang awitin ni Lira ang nakagawa ng himala. Naramdaman ni Donato ang kurot ng inggit, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa. Gusto kong ikaw ang maging permanenteng yaya ni Uno, biglang sabi ni Donato. Lalong nagulat si Lira. Po? Pero sir, katulong lang po ako. Wala po akong karanasan bilang yaya. At saka, sabi po ni Doña Metring, ako ang nagdedesisyon dito. Putol ni Donato. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagpupumilit. Nakita ko ang ginawa mo kay Uno. Walang sino man ang nakagawa noon. Ako na ang magtatakda ng sweldo mo at mas mataas ito kaysa sa kinikita mo ngayon. Ang kailangan ko lang ay alagaan mo si Uno. Nagningning ang mga mata ni Lira. Ang pera, ang pangarap niya para sa kapatid niya. Ngunit kasabay nun ay ang takot. Ang takot kay Doña Metring. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang bumalik si Doña Metring. Nakita niya si Lira sa opisina ni Donato at agad na kumunot ang kanyang noo. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito, Donato? Hindi mo ba naiintindihan na hindi siya ang tipo na kailangan natin para kay Uno? Ina, si Lira ang magiging yaya ni Uno. Diretsong sabi ni Donato. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Lalong lumaki ang mga mata ni Doña Metring. Ano? Nababaliw ka na ba, Donato? Isang katulong, isang probinsyana? Ano ang alam niya sa pagpapalaki ng batang Elazigui? Ang mga Elazigui ay may pamantayan. Hindi siya karapat-dapat. Siya ang nagpatulog kay Uno, Ina. Kalmado ngunit may diin na tugon ni Donato. Siya ang tanging tao na nakapagbigay ng kapayapaan sa anak ko sa loob ng 10 buwan. Hinawakan ni Doña Metring ang kanyang dibdib, tila nasaktan sa sinabi ng anak. Kapayapaan? O baka ginayuma lang niya ang anak mo? Hindi mo ba nakikita ang peligro? Ang mga taong ganyan, Donato, ay may sariling agenda. Maaring pera ang habol niya. Maaring gusto niyang umakyat sa lipunan gamit ka at ang iyong anak. Hindi ako naniniwala doon. Matigas na sabi ni Donato. At kahit na, mas pipiliin ko ang kapayapaan ni Uno kaysa sa anumang pamantayan ng lipunan. Nag-iba ang ekspresyon ni Doña Metring. Ang kanyang galit ay napalitan ng malamig na pagbabanta. Isipin mong mabuti ang iyong desisyon, Donato. Ang hinaharap ng pangalan ng mga Elazigui ang nakasalalay dito. Hindi lang ito tungkol kay Uno. Hindi lang ito tungkol sa iyo. May obligasyon tayo sa ating angkan. Tinitigan lang siya ni Donato. Hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang matinding pagod, ngunit may bago ring apoy na nagliyab sa kanyang kalooban. Ito ang unang pagkakataon na iginigiit niya ang sarili laban sa kanyang ina para sa kapakanan ng kanyang anak. Pinayagan ni Donato si Lira na umalis, iniwan silang mag-ina sa opisina. Donato, ikaw ay magsisisi sa desisyong ito. Ito ay isang pagkakamali na hinding-hindi mo mababawi. Sabi ni Doña Metring, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may matinding bigat. Pinilit ni Donato na hindi ipakita ang takot na biglang humaplos sa kanyang dibdib. Ang babala ng kanyang ina ay parang isang sumpa. Ngunit nang maisip niya ang tahimik na mukha ni Uno sa bisig ni Lira, alam niya na kailangan niyang gawin ito para kay Uno at para sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawawala. Ang kaisipan na ito ang kumapit sa kanya ng gabing iyon, kasabay ng pangamba kung ano ang maidudulot ng kanyang desisyon. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng simpleng ngiti at lumang kundiman ni Lira? At handa ba siya harapin ang galit ng kanyang ina? Mula sa pagiging temporaryong katulong, si Lira Samonte ay naging yaya ni Uno Elazegui. Ang pagbabagong ito ay may kasamang matinding kaba sa dibdib niya.
Alam niya ang bigat ng responsibilidad at ang mga titig ng pagdududa, lalo na mula kay Doña Metring at maging sa ibang mga kasambahay. Ingat ka sa trabaho mo, iha. Pabulong na sabi ni Aling Nena, ang matandang labandera, habang nag-aayos sila ng mga damit sa labahan. Ang mga Elazigui, may sariling mundo yan, lalo na si Doña Metring. Hindi sila basta-basta tumatanggap ng tagalabas. May ngiti si Aling Nena, ngunit pakiramdam ni Lira ay may bahid ng babala. Pakiramdam ni Lira ay lagi siyang naglalakad sa manipis na yelo. Ang mansyon na dati kinikimkim niya ang takot at paghanga ay ngayon ay tila isang malaking hawla. Malawak, mamahalin, ngunit malamig. Wala siyang nakikitang maligayang ngiti, maliban sa mga sandaling hawak niya si Uno. Naging mahigpit ang kanyang schedule. Umaga pa lang, nasa kwarto na siya ni Uno. Tahimik ang bata kapag nandoon siya, ngunit sa tuwing aalis siya, nagiging balisa muli. Ang tanging paraan para mahimbing itong matulog ay ang kanyang lumang kundiman. Ang bawat salita, bawat himig ay nagdadala ng kapayapaan sa bata at maging sa kanyang sarili. Sa mga unang araw, si Donato ay malayo at tahimik. Nakikita niya ito na lumabas sa kanyang opisina, madalas na may kausap sa telepono. Ang kanyang ekspresyon ay laging seryoso. Walang emosyon. Paminsan-minsan, mahuhuli ni Lira ang mga titig nito mula sa malayo. Ngunit agad itong iiwas. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang proyekto na ipinagkatiwala sa kanya. Isang problema na kailangang ayusin. Ano na ang lagay ni Uno? Minsan ay tanong ni Donato. Ang kanyang boses ay parang bumababa mula sa mataas na bundok. Okay naman po, sir. Sagot ni Lira, yumuyuko. Nagplay po kami kanina. Tapos kumain po siya ng lugaw. Mabuti. Simpleng sagot nito at aalis na. Ang pakikitungo ni Donato ay laging formal, laging may distansya. Ang tanging nagkokonekta sa kanila ay si Uno. Ngunit unti-unti, nakita ni Lira ang mga maliliit na pagbabago sa bata. Ang nangiti ni Uno, ang maliliit na tawanan, ang paghawak nito sa kanyang daliri kapag natutulog. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Uno sa hardin, hindi sinasadya ay nakita niya si Donato na nakasilip mula sa bintana ng kanyang opisina. Hindi ito agad umalis. Nandoon lang siya, pinapanood silang maglaro. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad itong bumalik sa loob. Napaiktad si Lira. May kung anong kakaibang pakiramdam ang humaplos sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin takot. Para itong isang kurot ng kalungkutan. Nang gabing iyon, habang inihahanda niya si Uno para matulog, narinig niya ang boses ni Donato mula sa ibaba, nakausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap. Opo, Ina. Naiintindihan ko. Oo, pupuntahan ko bukas. Oo, kausapin ko si Attorney Ramos tungkol sa wedding arrangements. Biglang tumigil ang mundo ni Lira. Kasal? Wedding arrangements. Malamang ay tungkol ito sa usapan ni Doña Metring, ang pag-aasawa ni Donato sa isang babaeng karapat-dapat sa apelyidong Elazegui. Naramdaman ni Lira ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ito ay bahagi ng buhay ni Donato. Hindi niya sakop. Isa lang siyang yaya. Ngunit ang ideya na may ibang babaeng papalit sa posisyon ng ina ni Uno, isang babaeng hindi marahil din kayang ibigay ang pagmamahal na ibinibigay niya ngayon, ay nagbigay sa kanya ng matinding pangamba. Para kay Uno, pinilit niyang ipagsawalang bahala ang narinig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, hinahaplos ang buhok ni Uno, at kinanta ang kundiman. Ngunit may pait na sumama sa bawat nota. Nang matulog na si Uno, lumabas si Lira sa kwarto. Nakita niya si Donato, nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kwarto ni Uno. Ang kanyang mga balikat ay nakakuyom.
Ang kanyang mukha ay anino. Tila ba may mabigat itong dala. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na tumalikod si Donato at naglakad palayo, papalayo sa kanya, papalayo sa kwarto ni Uno, at papalayo sa anumang pag-asa ng init na maaaring nadama ni Lyra. Ang ginawa niya ay nag-iwan ng isang malaking bakante, isang malamig na puwang sa puso ni Lyra na tila nagpapatunay na ang pagitan nila ay mananatiling malawak sa kabila ng lahat ng kanilang nararanasan. Hindi na maikakaila ni Donato ang mga pagbabago. Mula nang dumating si Lyra, tila may bago. Banayad na ritmo ang mansyon. Hindi na ito isang bahay na puno ng iyak at kalungkutan. Ngayon, may maririnig ng mahihinang tawanan ni Uno na sinasabayan ng malumanay na pag-awit ni Lyra. Ang bawat nota ay tila nagpapagaling sa sugat ng tahanan at maging sa kanyang sariling kaluluwa. Mas madalas siyang nakakaramdam ng pagod. Pagod na itago ang kanyang emosyon. Pagod na magkunwaring hindi siya naaapektuhan ng presensya ni Lyra. Ngunit paano niya itatago ang lahat ng ito, lalo na kung bawat araw ay may bagong ebidensya ang dalaga na siya ay karapat-dapat. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina, nakita niya si Lyra sa kusina. Hindi ito nagbabantay kay Uno, kundi tinutulungan si Aling Meli, ang tagaluto, na magbalat ng mga gulay. Ang mga kamay ni Lyra ay mabilis na gumagalaw. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit may ngiti sa kanyang labi habang nakikipagkwentuhan kay Aling Meli. Isang simpleng kilos, ngunit nagpapakita ng kababaang loob at kasipagan. Naalala ni Donato ang kanyang asawa. Si Elena ay isang marikit at may pinag-aralang babae, ngunit hindi niya kailanman nakita na gumawa ng ganoong gawain. Palaging may distansya sa pagitan niya at ng mga kasambahay. Si Lyra ay ibang-iba. Siya ay isa sa kanila, ngunit may kakaibang kinang na nagpapansin sa kanya. Mabait talaga si Lyra, Sir Donato. Narinig niyang sabi ni Aling Meli kay Aling Nena habang nagtitimpla ng kape. Walang arte, hindi tulad ng iba dyan. Nakita ni Donato ang pagkunot ng noo ni Aling Nena na agad na tumalikod. Naramdaman ni Donato ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya nakasanayan. Hindi ito pagmamahal o pagnanasa. Higit pa ito sa paghanga. Ito ay respeto. At unti-unti, ang respeto na yon ay nagsisimulang sumira sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang araw, bumalik si Uno sa kanyang dating gawi. Umiiyak ito at ayaw kumain. Lumabas si Donato mula sa kanyang opisina, handang sumigaw sa sinumang yaya na hindi kayang alagaan ang anak niya. Ngunit nakita niya si Lyra na nakaupo sa sahig, hawak si Uno at may malungkot na awit na kinakanta. Sir Donato, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay malungkot. Namimiss po siguro ni Uno ang mami niya. Nagulat si Donato. Sa lahat ng mga therapist, pediatrician at yaya, walang sino man ang nakapagsabi sa kanya ng ganito. Lagi nilang sinasabi na behavioral issue, trauma, o kung ano paman. Ngunit si Lyra, sa kanyang simpleng paraan, ay nakita ang tunay na pinagmulan ng sakit ni Uno. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, pabulong na sabi ni Donato na naupo sa tabi ni Lyra. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ang kanyang kahinaan sa sinuman pagkatapos ng pagkamatay ni Elena. Tumingin si Lyra sa kanya. Mahirap po talaga, lalo na kung mag-isa ka lang. May bahid ng pangunawa sa kanyang mga mata. Pero sir, kailangan din po ni Uno na makita kang malakas, na kaya mo siyang alagaan. Naramdaman ni Donato ang bigat ng mga salitang yon. May punto si Lyra. Hindi lang si Uno ang kailangan magpagaling. Siya rin. Sinimulan niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Uno sa ilalim ng gabay ni Lyra. Pinapanood niya ang mga laro nito, nakikinig sa mga kwento ni Lyra
na tila ba may mahika. Isang hapon, habang nagtatayo sila ng tore-torehan na Lego, tumawa si Uno. Isang malakas, tunay na tawa. Nagkatinginan sila ni Lyra at pareho silang napangiti. Ang ngiti ni Lyra ay tila nagpapakita ng liwanag sa madilim na mundo ni Donato. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Uno sa kanyang kwarto, nakita niya si Doña Mitring na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Nilapag nito ang dyaryo at tinitigan siya. Donato, nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Malamig nitong tanong. Ang kasal mo kay Miss Roxas ay naka-schedule na. Hindi ka na bata para maglaro ng bahay-bahayan kasama ang katulong at ang anak mo. Kumunot ang noo ni Donato. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Ina, mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Uno. Kaligayahan? O baka ginagamit mo lang ang bata para makatakas sa obligasyon mo? Isang Elazegui ka, Donato. May pangalan tayong dapat panindigan. Hindi ang kung sinong manggagaling sa probinsya ang pwedeng humawak sa pangalan na yan. Nagpakawala si Donato ng isang malalim na buntong hininga. Hindi pa rin ba nito nakikita ang epekto ni Lyra sa buhay nilang mag-ama? Hindi niya nakita si Lyra na lumabas mula sa kusina, may daladalang baso ng tubig. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, malungkot, at may bahid ng pagkadismaya. Alam ni Donato na narinig nito ang pag-uusap nila. Lyra ay nakaramdam ng kirot. Ang pader na pinipilit niyang buwagin ay matigas pa rin. Tila ba may isang daigdig na naghihiwalay sa kanila. Mabilis na tumalikod si Lyra at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Donato na nakatingin sa kanyang ina. Ang puso ay nag-aalangan. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tamang desisyon para sa kanyang sarili, para kay Uno, ngunit ang impluwensya ng kanyang ina ay isang malaking balakid. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang ugnayan ni Lyra at Uno. Si Uno ay hindi na isang bata na laging umiiyak at balisa. Ngayon, siya ay isang masayahin at mapagmahal na bata na laging nakangiti tuwing nakikita si Lyra. Ang nangiti ni Uno ang naging araw niya, ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan upang manatili sa malaking mansyon na ito. Mas napapansin din niya ang unti-unting pagbabago kay Donato. Mula sa isang malayo at malamig na amo, unti-unti itong nagiging mas approachable. Mas madalas na itong nagtatanong tungkol kay Uno at kung minsan ay nagkukwento pa nga tungkol sa trabaho nito. Isang malaking sorpresa para kay Lyra. Ang mga ngiti nito na dati bihirang makita ay ngayon ay mas sumisilay, lalo na kapag kasama si Uno. Ngunit kasabay ng lumalaking init sa pagitan nila, lalong lumalamig ang pakikitungo ng iba. Si Aling Nena, na dati may bahid ng pagbabanta sa kanyang ngiti, ay ngayon ay lantaran ng nagpaparinig. Ang bilis naman umakyat ng ranggo ng iba dyan. Narinig ni Lyra na sabi ni Aling Nena sa isa pang katulong habang naglilinis sila sa sala. Dati, basurahan lang ang trabaho. Ngayon, sa kwarto na ni Sir Donato nakapasok. Nagkatinginan ang mga katulong at naramdaman ni Lyra ang matinding hiya. Mas masakit ang mga titig at salita ni Doña Metring. Madalas siyang imbitahin ni Donato sa mga family dinner para mas makasama si Uno, ngunit bawat pagkakataon ay ginagawa ni Doña Metring na impyerno. Isang gabi, sa isang hapunan, kung saan inihanda ni Doña Metring ang formal na pagpapakilala sa anak ng isang business partner na si Miss Roxas, sinadya ni Doña Metring na utusan si Lyra. Lyra, pakidala nga ang tubig dito, sabi ni Doña Metring habang abalang-abala ang lahat sa pag-uusap. At saka, pakilinisan na rin ang basurahan sa ilalim ng mesa. Masyadong maalikabok. Naramdaman ni Lyra ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, kabilang na si Miss Roxas na may mapanuring mabanangiti. Ngunit nagulat siya nang makitang kumunot ang noo ni Donato. Ina, may ibang kasambahay na gagawa niyan, sabi ni Donato. Ang kanyang boses
ay kalmado ngunit may diin. Si Lira ay yaya ni Uno, hindi isang pangkalahatang katulong. Napatingin sa kanya si Doña Metring, ngunit hindi na ito sumagot. Masaya si Lira sa pagtatanggol ni Donato, ngunit mas lalo lang siyang nakaramdam ng kaba. Alam niyang lalong umiinit ang sitwasyon. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng bedtime story kay Uno, biglang umiyak ang bata. Takot, takot si Yaya Nena. Pabulong na, sabi ni Uno. Ha? Bakit anak? Tanong ni Lira. Sabi ni Yaya Nena, masama si Yaya Lira. Aalis daw si Yaya Lira. Wala nang magbabantay kay Uno. Patuloy ni Uno, umiiyak. Napahigpit ang hawak ni Lira kay Uno. Niloloko ni Aling Nena si Uno. May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito pagpaparinig. Mas malalim pa ito. Ilang araw matapos ang insidente kay Uno, dumating ang isang trahedya. Isang mamahaling kwintas na perlas, ang kwintas ni Elena, na labis na pinahahalagahan ni Doña Metring, ay nawawala mula sa safety deposit box. Nagkagulo ang buong mansyon. Nasaan ang kwintas? Sigaw ni Doña Metring. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Iyon ay regalo sa akin ng aking asawa. Iyon ay pamana ng mga Elazigui. Naghahanap ang lahat, ngunit wala silang nakita. Habang nagkakagulo ang lahat, nagulat si Lira nang maramdaman niya ang malakas na pagtulak mula sa likuran. Natumba siya, at mula sa kanyang bulsa, nahulog ang isang maliit na tela na balot ng ang kwintas. Ang mamahaling kwintas ni Elena. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagdududa. Si Aling Nena ay ngumiti. Isang ngiti na may bahid ng pagtatagumpay. Si Doña Metring ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Iyan ba ang kwintas na nawawala? Lira? Hindi po. Hindi po sa akin iyan. Nauutal na sabi ni Lira. Ang kanyang puso ay kumakabog. Wala po akong alam dyan. Ngunit huli na ang lahat. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Ang mga titig ng pagdududa, ang galit ng mga mata ni Doña Metring, at ang ngiti ni Aling Nena. Tila ba ang lahat ay pinagsasabuatan laban sa kanya. Ang pader na pinilit niyang buwagin ay biglang naging isang konkretong pader na hindi niya kayang sirain. Hindi makahinga si Donato. Ang kwintas. Ang kwintas ni Elena na natagpuan sa bulsa ni Lira. Ang lahat ng mata ay nakatitig kay Lira. Puno ng akusasyon, puno ng pagdududa. Ngunit bakit may kung anong hindi mapaniwalaan sa kanyang dibdib? Hindi niya ito kayang paniwalaan. Anong ibig sabihin nito, Lira? Matigas ngunit nanginginig ang boses ni Doña Metring. Magnanakaw ka! Hindi ka karapat-dapat sa pamamahay na ito. Nagsimulang umiyak si Lira. Hindi po, ma'am. Hindi ko po ginawa yan. Wala po akong alam dyan. Tumingin ito kay Donato. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Gusto ni Donato na maniwala kay Lira. Ang mga ngiti ni Uno, ang kapayapaan sa kanyang bahay, ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Lahat ng iyon ay gawa ni Lira. Ngunit ang ebidensya ay maliwanag. Ang kwintas. Ang pinakamahalagang alaala ng kanyang ina. Donato, tumawag ka na sa pulis. Utos ni Doña Metring. Huwag kang maging malambot. Ito ay isang krimen. Isang kahihiyan sa pangalan ng Elazigui. Hinigpitan ni Donato ang kanyang panga. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na mali ito. Ngunit ang kanyang utak ay pinipilit siyang harapin ang katotohanan. Ang ebidensya ay laban kay Lira. Hindi na po kailangan ng pulis, Sir Donato. Pabulong na sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nakangisi, ngunit may bahid ng pagkunwari. Ako na po ang magpapatunay. Nakita ko po siyang madalas na lumapit sa kwarto ni Doña Elena. Tapos po, madalas po akong makarinig ng mga kakaibang tunog galing sa kwarto ni Sir Uno. Para bang may hinahanap siya. Akala ko po ay naglilinis lang.
lalong lumalim ang pagdududa. Ang mga salita ni Aling Nena, sinabayan pa ng mga titig ng iba pang mga kasambahay, ay lalong nagpakalat ng apoy ng pagdududa sa isip ni Donato. Isa lamang itong katulong na gusto sigurong yumaman. Tumingin si Lyra kay Donato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Sir Donato, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginawang masama. May nagtatangka lang po na sirain ako. Ang boses ni Lyra ay tila musika pa rin sa kanyang pandinig. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay mas matindi. Ang kanyang ina, ang pangalan ng Elazegi, ang mga alaala ni Elena. Lyra, nagsimulang magsalita si Donato. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi ito matatanggap. Ang ebidensya ay malinaw. Kailangan mong umalis. Napakagat si Lyra sa kanyang labi. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang pagtataksil sa mga mata ni Donato ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Sir Donato, paano naman po si Uno? Sa pagbanggit ni Lyra sa pangalan ni Uno, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Uno. Ang bata ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Yaya! Yaya! Sigaw ni Uno at tumakbo ito papalapit kay Lyra. Yumuko si Lyra, niyakap si Uno at hinalikan ito sa ulo. Paalam, Uno ko. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal na mahal ka ni Yaya. Hindi! Huwag kang aalis, Yaya! Iyak ni Uno, hinawakan ang damit ni Lyra. Gusto ni Donato na pigilan si Lyra. Gusto niyang yakapin si Uno. Gusto niyang sabihin na huwag umalis ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanilang buhay. Ngunit hindi niya magawa. Pinipilit siya ng kanyang isip. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay matagumpay. Umalis ka na, Lyra. Pilit niyang sabi. Ang kanyang boses ay parang bumabaon sa kanya. Tumayo si Lyra. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Ngunit may bahid ng galit at pagkadismaya. Maniwala man po kayo o hindi, Sir Donato, wala po akong kasalanan. At sana po, balang araw, malaman niyo ang totoo. Tumalikod si Lyra, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at naglakad papalabas ng mansyon. Narinig niya ang malakas na iyak ni Uno na tumatawag sa kanyang pangalan. Yaya! Yaya Lyra! Ngunit nagpatuloy si Lyra sa paglakad. Ang kanyang puso ay durog. Ang kanyang mga pangarap ay nawasak. Ang kanyang pagtitiwala sa mundo ay tila gumuho. Siya ay umalis, iniwan ang isang malaking bakante sa mansyon at isang masakit na sugat sa puso ni Donato. Naiwan si Donato na nakatingin sa nawawalang figura ni Lyra, kasabay ng nakakabinging iyak ni Uno. Ang mansyon ay muling binalot ng kadiliman at sa kanyang puso may isang malaking bahagi na nagtanong, tama ba ang ginawa ko? Ang mansyon ng mga Elazegi ay muling binalot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Hindi na ito ang tahimik na kapayapaan na hatid ni Lyra, kundi isang mabigat, nakakapanlumo na kawalan. Si Uno ay walang tigil sa pag-iyak. Mas malala pa kaysa dati. Hindi na ito kumakain, hindi na ito natutulog, at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Lyra. Yaya! Yaya Lyra! Paulit-ulit na sabi ni Uno. Ang kanyang boses ay mahina at halos wala ng lakas. Nakatitig si Donato sa anak niya. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang bawat iyak ni Uno ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang desisyon ay nagdala ng mas matinding sakit sa kanyang anak. Ang katahimikan na pinipilit niyang ibalik sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Lyra ay nagdulot lamang ng mas matinding kalungkutan. Sinubukan ni Doña Metring na magpatawag ng bagong yaya, isang professional na may maraming karanasan, ngunit walang sino man ang nakagawa ng kahit kaunting pagbabago kay Uno. Ang bata ay tumatanggi sa lahat, patuloy na naghahanap kay Lyra.
Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Uno dahil sa gamot na pampatulog, hindi sa kundiman ni Lira, umupo si Donato sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Uno. Naaalala niya ang mga tawa ng anak kapag kasama si Lira. Naaalala niya ang mga kwento ni Lira, ang kanyang mga awit, at ang init ng kanyang presensya. Tama ba ang ginawa ko, Elena? Pabulong niyang tanong sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Nabulag ba ako sa pera at pangalan? Niloko ba ako? Nagsimula siyang magduda. Ang kwintas. Paano ito napunta sa bulsa ni Lira? Wala siyang nakita. Si Aling Nena. Ang ngiti nito. Ang matamis na ngiti na may bahid ng pagtatagumpay. Parang may mali. Sir Donato, kailangan niyo na po yatang magpahinga, sabi ni Aling Nena na biglang pumasok sa kwarto. Ako na po ang magbabantay kay Uno. Tiningnan ni Donato si Aling Nena. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. Aling Nena, sigurado ka bang wala kang alam sa nangyari sa kwintas? Tanong ni Donato, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nagulat si Aling Nena. Ha? Aba, Sir Donato, ako pa po ba ang pagdududahan niyo? Tiyaga-tiyaga po ako sa inyong pamilya. Nakita ko po si Lira na ganyan. Akala ko po ay inosente. Sige, sabi ni Donato, pinipilit na manatiling kalmado. Sige, magbantay ka kay Uno. Ako na ang aalis. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nagtago siya sa labas ng kwarto ni Uno, nakikinig. Narinig niya ang boses ni Aling Nena na nagsasalita kay Uno. Alam mo, Uno, ganyan talaga ang mga taong tulad ni Yaya Lira. Gusto lang nila ang pera ng daddy mo. Ginagamit ka lang niya. Kaya ayan, umalis siya. Hindi ka naman talaga niya mahal. Huwag kang iiyak. Ang mga lalaki ay hindi umiiyak. Naramdaman ni Donato ang biglang pagliliyab ng galit sa kanyang dibdib. Niloloko ni Aling Nena si Uno. Sinisiraan si Lira. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagpatong-patong. Pagkatapos ng ilang oras, umalis si Aling Nena sa kwarto ni Uno. Agad na pumasok si Donato. Tiningnan niya si Uno na mahimbing na natutulog. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at pagsisisi. Naniwala siya sa mga taong tulad ni Aling Nena at sa kanyang ina na binulag ng pera at pangalan. Nang gabing iyon, naririnig niya ang boses ni Doña Metring sa telepono na tumatawa. Opo, Attorney Ramos. Tapos na ang lahat. Malinis na ang pangalan ng Elazegui. Ngayon, matutuloy na ang kasal ni Donato. Kay Miss Roxas, sigurado akong magiging masaya ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Donato. Malinis na ang pangalan ng Elazegui. Pero paano naman ang puso ni Unoe? Paano naman ang kanyang sariling puso? Sa madaling araw, nang makita niya ang mga papeles ng kasal na nakapatong sa kanyang mesa, may isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel na lumabas mula sa isang folder. Ito ay isang resibo. Resibo ng isang transfer money mula sa isang hindi pamilyar na account na may pangalan na AN sa remarks. Ang petsa? Ilang araw bago ang insidente ng kwintas. Nakaramdam si Donato ng matinding pagkabigla. Aling Nena. Ang initials ay AN. Kung gayon, hindi nga si Lira ang nagnakaw. May iba. May nagplano ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tamang desisyon. Hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para kay Uno at para sa isang babae na pinaniwalaan niyang nagnakaw. Ngunit ang totoo ay nagnakaw ng kanyang puso. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang resibo ng transfer, ang mga sinabi ni Aling Nena kay Uno, ang matamis na tagumpay sa mukha ng kanyang ina. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Donato. Hindi na ito pagdududa,
Ito ay isang nakakakilabot na katotohanan. Nasa Grand Ballroom sila ng Ella Zegui, isang formal na pagtitipon kung saan ipapakilala na sana si Donato at si Miss Roxas bilang magiging mag-asawa. Ang lahat ay nakangiti, umiinom ng mamahaling alak at nagkwekwentuhan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kislap at ganda, may isang lason na tila kumakalat sa bawat sulok ng mansyon. Nakaupo si Donato sa isang mesa, katabi si Miss Roxas na abala sa pagngiti at pagkuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang ina, si Doña Metring, ay nakatayo sa entablado, abala sa pagbibigay ng isang mahaba at nakakainip na talumpati tungkol sa kahalagahan ng tradisyon, pangalan, at ang kinabukasan ng Ella Zegui. Si Uno, na napilitang dumalo sa party, ay nasa karga ni Aling Nena. Mukha itong balisa, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kung ano sa kabila ng dagat ng mga mukha. Mukha itong pagod at malungkot. At ngayon, sabi ni Doña Metring, ipinagmamalaki ko ang aking anak, si Donato, at ang kanyang magiging asawa, si Miss Roxas, na siyang magdadala ng bagong pag-asa sa ating pamilya. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit sa gitna ng palakpakan, may narinig si Donato na kakaiba. Isang maliit na hikbi mula kay Uno. Biglang bumaba si Uno mula sa karga ni Aling Nena. Yaya? Yaya Lira. Sigaw ng bata, ang kanyang boses ay mahina, ngunit nagtagumpay na pumunit sa ingay ng pagdiriwang. Masama si Aling Nena. Napatigil ang lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Uno at pagkatapos ay kay Aling Nena. Ang mukha ni Aling Nena ay namutla. Uno, anak, ano ang sinasabi mo? Sabi ni Doña Metring. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Sabi ni Yaya Nena, masama si Yaya Lira. Kinuha ni Yaya Lira ang kwintas, sabi ni Uno, tumuro kay Aling Nena. Pero hindi totoo. Tinago ni Yaya Nena ang kwintas. Kinuha niya ang kwintas at tinago niya sa bulsa ni Yaya Lira. Halos hindi makahinga si Donato. Ang mga salita ni Uno, ang kanyang anak ay nagsasalita. Nagsasalita ng totoo. Ang bata na halos 1 taon nang hindi nagsasalita ay ngayon ay nagbubunyag ng katotohanan. Tapos kinantahan ako ni Yaya Lira, patuloy ni Uno, at sa gitna ng katahimikan, nagsimula itong kumanta ng pamilyar na kundiman, ang awit ni Lira. Ang bawat salita ay malinaw, at ang bawat nota ay tila humahaplos sa puso ng lahat. Huwag kang umiyak, aking mahal. Nandito lang si Yaya. Ipaglalaban ka niya. Hindi na napigilan ni Donato ang kanyang sarili. Tumakbo siya papalapit kay Uno. Niyakap ang anak niya ng mahigpit. Uno, anak ko. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin kay Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Aling Nena, totoo ba ang sinasabi ni Uno? Namutla si Aling Nena. Nagsimula itong manginig. Hindi po, Sir Donato. Nagsisinungaling po ang bata. May sakit po sa isip ang bata. May sakit sa isip? Sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay puno ng galit. O ikaw ang may sakit sa isip, Aling Nena? Nakita ko ang resibo ng transfer money. Nakita ko ang iyong pangalan sa remarks. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Nagulantang ang lahat. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang mukha ni Doña Metring ay nagpapakita ng takot. At ikaw, Ina, sabi ni Donato, tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. Alam mo ba ito? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Lira? Nagulat si Doña Metring. Donato, huwag kang maniwala sa bata. Binubulag ka na ng babaeng iyon. Hindi na ako nabubulag, Ina, matigas na sabi ni Donato. Ang nagbulag sa akin ay ang iyong pagmamataas at ang pagpapahalaga mo sa pangalan at pera. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang totoo at sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng katotohanan.
Tinawag ni Donato ang kanyang security team. Dalhin niyo si Aling Nena sa presinto at tawagin niyo ang aking abogado. Gusto kong imbestigahan ang lahat ng ito, bawat detalye. Hindi ko hahayaan na may manakit pa sa pamilya ko. Naiwan si Donato na may karga si Uno, na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang mga mata ni Donato ay puno ng luha. Luha ng pagsisisi, luha ng galit, at luha ng pag-asa. Dahil sa wakas, naririnig na niya ang boses ni Uno, ang boses na nagbubunyag ng katotohanan. Naging magulo ang gabing iyon sa mansyon ng mga Elazigui. Matapos ang pagsisiwalat ni Uno, agad na inaresto si Aling Nena. Si Donato naman ay dinala si Uno sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon, galit, pagsisisi, at isang matinding determinasyon. "Anak ko, nagsalita ka," pabulong na sabi ni Donato habang mahimbing na natutulog si Uno sa kanyang tabi. Ang bawat salita ni Uno ay parang patak ng ulan na naghuhugas sa kanyang madilim na kaluluwa. Hindi niya inaksaya ang oras, kinaumagahan. Agad niyang tinawag ang kanyang abogado, si Attorney Santos. Ibinigay niya ang resibo ng transfer money, ang mga pahayag ni Uno at ang kanyang mga hinala. "Gusto kong imbestigahan ang lahat, attorney," matigas niyang sabi. "Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at kung may koneksyon ang aking ina." Tiningnan ni Attorney Santos ang mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Sir Donato, ang mga ebidensya ay malakas, lalo na ang pagtestigo ng isang bata. Ngunit kung may connection si Doña Metring, ito ay magiging komplikado. Kailangan kong malaman ang totoo," sabi ni Donato. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Kahit gaano pa kasakit, kahit pa ang sarili kong ina ang kalaban. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang biglang pumasok si Doña Metring sa opisina ni Donato. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Donato, ano ang ginawa mo? Bakit mo ipinahuli si Aling Nena? At bakit mo ako sinisiraan sa harap ng lahat ng mga bisita?" "Ina, sapat na," kalmadong sabi ni Donato, ngunit may diin sa kanyang boses. Nagsalita si Uno. Sinabi niya ang lahat. Hindi si Lira ang nagnakaw. Si Aling Nena ang nagtago ng kwintas at siya ang naninira kay Lira. "At alam kong may kinalaman ka rito." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Doña Metring. Mula sa galit, naging takot at pagkatapos ay naging pagtatanggi. "Nababaliw ka na, Donato. Pinaglalaruan ka ng mga taong iyan. Gusto ka lang sirain ni Lira at ng pamilya niya." "Hindi na ako bata, Ina," sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. "Alam ko ang nakikita ko. Alam ko ang naririnig ko at alam ko ang ginawa mo." Ipinakita ni Attorney Santos ang mga ebidensya, ang resibo, ang mga pahayag ni Uno at ang preliminary investigation report na nagpapakita na si Aling Nena ay umamin na nagtago siya ng kwintas at itinanim sa bulsa ni Lira sa ilalim ng utos ng isang mataas na tao sa mansyon. Bagamat walang direktang pangalan ni Doña Metring, sapat na yon upang magkaroon ng matinding hinala. "Ina, bakit mo ginawa ito?" tanong ni Donato. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Para saan? Para lang masira ang buhay ni Lira? Para lang maituloy mo ang iyong mga plano para sa akin?" Nagsimulang umiyak si Doña Metring. "Ginawa ko lang yon para sa iyo, Donato. Para sa kinabukasan ng Elazegi. Para sa isang asawang karapat-dapat sa iyo. Ang mga taong tulad ni Lira ay hindi para sa atin. Gagamitin ka lang niya." "Hindi ka naniniwala sa pagmamahal, Ina," sabi ni Donato. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi ka naniniwala sa kabutihan. Ang tanging pinaniniwalaan mo ay ang pangalan, ang pera, ang kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng yan ay walang silbi kung walang pagmamahal, kung walang pamilya. Hindi mo naiintindihan, Donato.
Sigaw ni Doña Metring. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Naranasan ko rin ang masaktan. Naranasan ko rin ang ipagkanulo ng isang taong hindi galing sa ating mundo. Kaya ayaw kong mangyari iyon sa'yo. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho, ina, sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay matigas. At hindi lahat ng pagmamahal ay batay sa pera. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan at kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ni Donato si Attorney Santos na iproseso ang pagpapaalis kay Aling Nena at ang pag-file ng kaso laban dito. At para sa kanyang ina, nagbigay siya ng isang malaking desisyon. Ina, sa ngayon, kailangan nating magkaroon ng distansya, sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay malungkot. Kailangan mong pag-isipan ang lahat ng ginawa mo at kailangan kong ayusin ang mga nasira. Umalis si Doña Metring sa opisina, umiiyak, ngunit may bahid pa rin ng galit at pagtatanggi sa kanyang mukha. Naiwan si Donato na nag-iisa, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang pamilyang pinilit niyang buuin ay unti-unting gumuho. Niyakap ni Donato ang kanyang sarili. Ang pagkawala ni Lyra ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Ngunit ngayon, alam niyang kailangan niyang gawin ang tamang bagay. Para kay Uno at para sa isang babae na inosente na nasaktan niya at na kailangan niyang hanapin. Ang mansyon ay naging mas tahimik kay Sarati, ngunit hindi na ito ang nakakapanlumo na katahimikan. Ngayon, ito ay katahimikan ng pag-asa. Si Uno ay masaya na, naglalaro, at madalas na tumatawa. Ngunit patuloy pa rin itong naghahanap kay Lyra. Ang bawat pagtawag ni Uno sa pangalan ni Lyra ay tila isang paalala kay Donato ng kanyang malaking pagkakamali. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinaumagahan, matapos niyang ihanda si Uno para sa kanyang pag-alis, nagpaalam si Donato sa anak. Babalik si Daddy, anak. Babalik ako kasama si Yaya Lyra. Sumakay si Donato sa kanyang pribadong jet patungong Bicol. Ang kanyang isip ay puno ng pangamba. Paano kung ayaw nang magpatawad ni Lyra? Paano kung galit na ito sa kanya? Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakamali. Nang makarating siya sa Bicol, namangha si Donato sa ganda ng probinsya. Ang mga berdeng bukirin, ang sariwang hangin, at ang mga simpleng pamumuhay ng mga tao ay malayo sa kanyang nakasanayang marangyang buhay sa syudad. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging malaya, ngunit kasabay noon ay ang matinding hiya. Gamit ang address na ibinigay ni Attorney Santos na pinahanap niya sa kanyang mga tauhan, natagpuan niya ang simpleng bahay ni Lyra. Ito ay maliit, gawa sa kawayan at nipa, ngunit malinis at maayos. Nakita niya si Lyra sa labas ng bahay naglalaba, ang kanyang buhok ay nakatali ng panyo. Mukha itong simple, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Bumaba si Donato mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay nagulat at nakatingin sa kanya. Narinig niya ang mga bulungan. Sino yan? Ang ganda ng sasakyan. Parang artista. Napatigil si Lyra sa kanyang ginagawa. Namutla ito nang makita siya. Sir Donato? Naglakad si Donato papalapit kay Lyra. Ang kanyang puso ay kumakabog. Lyra, ako ito, si Donato. Ano po ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng hinanakit. Kailangan kitang kausapin, Lyra, sabi ni Donato. Kailangan kong magpaliwanag. Kailangan kong humingi ng tawad. Paliwanag? Tawad? Sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng sinabi niyo? Sir Donato, umuwi na lang po kayo. Ayoko na po kayong makita. Naramdaman ni Donato ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya masisisi si Lyra.
Nasaktan niya ito ng sobra. "Lira, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad," sabi ni Donato. "Hindi lang ako ang kailangan mong pakinggan. Kailangan mo ring marinig ang anak ko." Kinuwento ni Donato kay Lira ang lahat. Kung paano nagsalita si Uno, kung paano nito ibinunyag ang katotohanan tungkol kay Aling Nena, at kung paano niya nalaman ang lahat ng koneksyon ng kanyang ina sa nangyari. Kinuwento niya rin ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagkabigo sa sarili, at ang kanyang pangako na hindi na mangyayari ang lahat ng iyon. Tinitigan lang siya ni Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at dahan-dahang lumambot. "Gusto kong bumalik ka sa mansyon, Lira," sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Gusto kong bumalik ka sa buhay namin, hindi bilang yaya, kundi bilang pamilya, bilang asawa ko." Ang lahat ng mga kapitbahay ay nagulat sa sinabi ni Donato. Nagbulungan sila, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Lumuhod si Donato sa harap ni Lira, sa gitna ng bukirin, sa harap ng lahat ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Lira Samonte, mahal kita. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mangyari na ang lahat, basta bumalik ka lang. Mahal na mahal kita." Tinitigan ni Lira si Donato. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Donato ay hindi niya kayang ipagkaila. Ang pagmamahal niya kay Uno. Ang pagmamahal na biglang naramdaman niya para kay Donato. Nagsimulang umiyak si Lira. Luha ng kaligayahan, luha ng ginhawa. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Donato. Ang mundo ni Lira ay tila umikot. Ang taong minsan ay nagpaalis sa kanya sa mansyon, ay ngayon ay lumuluhod sa harap niya, humihingi ng tawad, humihingi ng kanyang pagmamahal. Ang mga kapitbahay ay tahimik, nanonood. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. "Tumayo ka, Donato," sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. "Pinapatawad kita." Tumayo si Donato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Niyakap niya si Lira ng mahigpit na tila ba ayaw na niya itong pakawalan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ay tila naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pagmamahal. Umuwi si Donato at Lira sa mansyon ng mga Elazegui. Sa pagpasok pa lang nila, tumakbo si Uno papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagningning. "Yaya! Yaya Lira!" sigaw ni Uno at niyakap si Lira ng mahigpit. "Bumalik ka na! Hindi ka na aalis!" Niyakap ni Lira si Uno. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang ngiti ni Uno, ang init ng kanyang yakap, ang lahat ng yun ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang nakaraang sakit. Nandoon din ang iba pang mga kasambahay, maliban kay Aling Nena na nasa kulungan. Ang lahat ay nakangiti, masaya sa pagbabalik ni Lira. Niyakap nila si Lira at Donato. Binabati sila at sinasabing masaya sila na bumalik si Lira. "Alam kong marami akong pagkakamali," sabi ni Donato sa mga kasambahay. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. At mula ngayon, walang sino man ang itatrato na mas mababa kaysa sa iba sa mansyon na ito. Tayong lahat ay pamilya." Naramdaman ni Lira ang init sa kanyang dibdib. Ang Donato na kilala niya dati ay nagbago na. Ngayon, siya ay isang lalaking puno ng pagmamahal, pag-unawa at paggalang. Ipinahayag ni Donato ang kanyang intensyon na pakasalan si Lira. Hindi na ito isang formal na pagpapakilala sa negosyo. Ito ay isang pagpapakilala sa pagmamahal, isang pagpapakilala sa bagong pamilya ng Elazegui. Dumating si Doña Metring sa mansyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Lira at pagkatapos ay si Donato.
At pagkatapos ay si Uno, narinig niya ang mga tawa ni Uno, ang mga ngiti ni Lira. "Ina," sabi ni Donato, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Magpapakasal kami ni Lira." Napakagat si Doña Metring sa kanyang labi. May bahid ng sakit sa kanyang mga mata, ngunit may bahid din ng pag-unawa. Nakita niya ang pagbabago kay Donato, nakita niya ang kaligayahan ni Uno, at sa kauna-unahang pagkakataon, tila ba nakita niya ang halaga ng pagmamahal na higit pa sa pera at pangalan. "Siguraduhin mong alagaan mo si Donato at Uno, Lira," sabi ni Doña Metring. Ang kanyang boses ay malamig pa rin, ngunit walang bahid ng puot. Wala nang ibang mahalaga, kundi ang kanilang kaligayahan. Niyakap ni Lira si Doña Metring, isang kilos na nagpapakita ng kanyang paggalang at pagtanggap. Nagulat si Doña Metring, ngunit hindi na ito tumanggi. Ang yakap ni Lira ay tila nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kasal ni Donato at Lira ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Walang granding pagdiriwang, walang mamahaling dekorasyon. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamahal ng dalawang puso na pinag-isa. Si Uno ay abala sa paglalaro sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang tawa ay puno ng kaligayahan. Sa gabi ng kanilang kasal, habang nakaupo sila ni Donato sa hardin, tiningnan niya ang buwan. "Salamat, Donato," pabulong niyang sabi. "Salamat sa lahat." Niyakap ni Donato si Lira. "Ako ang dapat magpasalamat, Lira. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagpagaling sa aming pamilya." Binuksan ni Lira ang isang maliit na kahon. Nandoon ang panyo na ginamit niya noong unang beses niyang pinatulog si Uno. At doon din ang isang maliit na recording device na naglalaman ng kanyang lumang kundiman. Ilang taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Elasigi ay hindi na ang malamig at malungkot na lugar na minsan nang kinatatakutan ni Lira. Ngayon, ito ay puno ng buhay, ng tawanan, at ng walang sawang pagmamahalan. Si Uno ay lumaki na, isang matalino at masayahin na bata na laging nakangiti. Isang umaga, habang inihahanda niya si Uno para sa kanyang unang araw sa grade 1, naramdaman ni Lira ang kakaibang kagalakan sa kanyang dibdib. Isinara niya ang school bag ni Uno at hinalikan ito sa noo. "Ready ka na, anak?" tanong ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Opo, Mama," masiglang sagot ni Uno. Ngayon, Uno calls her Mama, hindi na Yaya. Dumating si Donato. Suot ang kanyang formal na business attire, ngunit may malaking alaing ngiti sa kanyang labi. "Huwag kang magmadali, anak. Nandito pa si Daddy." Sila ay sabay-sabay na lumabas ng mansyon, si Lira sa gitna, si Donato sa isang tabi, at si Uno sa kabilang tabi, hawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang pamilya ay buo na, matatag, at puno ng pagmamahal. Ang mga pader na minsan ay naghihiwalay sa kanila ay gumuho na. Pagkatapos niyang ihatid si Uno sa paaralan, bumisita si Lira sa kanyang kapatid sa probinsya. Ang kanyang kapatid ay malapit nang magtapos sa kolehiyo. Salamat sa suporta ni Lira at Donato. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang kapatid, masaya, puno ng pag-asa, at may magandang kinabukasan. "Salamat, ate," sabi ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magtatapos." "Wala iyon, mahal ko," sabi ni Lira. Niyakap ang kanyang kapatid. "Ginawa ko lang ang nararapat." Hindi na siya ang dating Lira na laging nakayuko, laging kinakabahan. Ngayon, siya ay isang babaeng puno ng kumpiyansa, puno ng pagmamahal, at puno ng kagalakan. Siya ay hindi lang asawa ni Donato Elazegui. Siya ay ang ina ni Uno, ang ilaw ng tahanan, at ang puso ng pamilya Elazegui. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, binuksan ni Lira ang kanyang maliit na kahon ng alaala.
Nandoon ang panyo, ang mga lumang larawan, at ang recording device. Pinindot niya ang play button. Umalingaw-ngaw ang kanyang lumang kundiman. Ang awit na nagbukas ng pinto sa puso ni Uno. Ang awit na nagdala ng kapayapaan sa mansyon. Ang awit na nagpakita kay Donato ng tunay na halaga ng pagmamahal. Ikaw ang awit ng buhay ko, Lira, sabi ni Donato, na biglang pumasok sa kwarto at niyakap siya mula sa likuran. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano maging isang ama, kung paano maging isang tao. Niyakap ni Lira si Donato. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkakabit. Silang tatlo, si Donato, si Lira at si Uno, ay umupo sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay, isang simbolo ng kanilang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa malayo, nakita niya si Doña Metring na nakasilip mula sa bintana. May isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi man ito isang malaking pagbabago. Sapat na yon para kay Lira. Ang lumang kundiman ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang awit ng kirot at sakit. Ngunit ngayon, ito ay awit ng pagpapatawad, ng pagmamahalan, at ng walang hanggang pag-ibig. Isang awit na nagpapatunay na hindi ang kayamanan, kundi ang mabuting puso at ang kakayahang makinig, ang siyang nagpapagaling sa pinakamalalim na sugat ng isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Donato at Lira, isang paglalakbay na pinatunayan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa aming minamahal na tagapakinig, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong paglalakbay sa mundo ni Donato at Lira. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat damdamin, at bawat baluktot ng kwentong ito ay buong puso kong inilatag. Naging bahagi kayo ng bawat iyak ni Uno, sa bawat pagsubok ni Lira, at sa bawat pagbabago ni Donato. Ramdam ko ang inyong paghinga sa bawat kabanata, ang inyong kilig sa bawat sandali ng pag-asa, at ang inyong pagkabigla sa bawat twist na aming inihanda. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o pangalan, kundi sa lalim ng pag-unawa, sa tapang ng pagpapatawad, at sa init ng isang pusong handang magmahal ng totoo. Ito ay patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pag-ibig at pagmamalasakit ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat, at ang pamilya, anuman ang pinagmulan, ay nabubuo sa pundasyon ng katapatan at pagtanggap. Ngayon, tapos na ang ating kwento. Ngunit ang aming pag-asa ay mananatili ito sa inyong mga puso. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Aling linya ang humaplos sa inyong kaluluwa? Ibahagi ang inyong mga kaisipan dahil sa huli, ang kwentong ito ay para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway laging manaig ang pag-ibig sa inyong mga buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Donato at Lira, isang paglalakbay na pinatunayan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa aming minamahal na tagapakinig, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong paglalakbay sa mundo ni Donato at Lira. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat damdamin, at bawat baluktot ng kwentong ito ay buong puso kong inilatag. Naging bahagi kayo ng bawat iyak ni Uno, sa bawat pagsubok ni Lira, at sa bawat pagbabago ni Donato. Ramdam ko ang inyong paghinga sa bawat kabanata, ang inyong kilig sa bawat sandali ng pag-asa, at ang inyong pagkabigla sa bawat twist na aming inihanda. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat
sa salapi o pangalan, kundi sa lalim ng pag-unawa, sa tapang ng pagpapatawad, at sa init ng isang pusong handang magmahal ng totoo. Ito ay patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pag-ibig at pagmamalasakit ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat, at ang pamilya, anuman ang pinagmulan, ay nabubuo sa pundasyon ng katapatan at pagtanggap. Ngayon, tapos na ang ating kwento. Ngunit ang aming pag-asa ay mananatili ito sa inyong mga puso. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Aling linya ang humaplos sa inyong kaluluwa? Ibahagi ang inyong mga kaisipan dahil sa huli, ang kwentong ito ay para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway laging manaig ang pag-ibig sa inyong mga buhay.